Hello mga ka-farmers, good afternoon. Andito po tayo ngayon sa aming pinakamababang fish pond. Inaayos ng tatay ko yung mga riprap niya kasi medyo lumalim ng konti itong aming fish pond. Yan. So ayan po yung aking air pot. So at 68 still kicking, malakas pa. Baka hindi kayo maniwala, nagbubuhat pa yan ng 70-80 kilos. Sabi nga niya madalas, kalabaw lang ang tumatanda. Tingnan niyo yung mga muscles ng likod niya. Buong buo pa. Oh, yan. Tingnan niyo yung mga muscles niya, di ba? Buong buo. At 68 years old. Malakas na malakas pa. So, nakaupo naman po yung ating alaga dito, si Cardo. Cardo Dalisay. Ano naman yung nanay ko. Nakakatuwa, ano. Lagi silang magkasama kahit saan sila magpunta. Medyo unique itong fish pond namin, ano, kasi riprap ang pagkakagawa. So ang riprap po ay sinaunang pamamaraan ng mga katutubo para ayusin yung mga pilapil nila. Kung pumunta kayo ng Banawe Rice Terraces, ganito po yung ginamit na practice para sa ganun ay ma-prevent ang soil erosion. So ganito din po dito sa aming fish pond. Yan. Riprap po ang naging practice ng tatay ko. Nung maliit pa akong bata, maalala ko ano to. Bukid talaga ito. Ito mula dito hanggang doon. Bukid po yan noon. Bukid. Tapos dito bukid din po yan. Pero ngayon, dahil pinabakho kasi nito noon mga around 2003, 2004 ganyan. Lumabas yung sobrang daming bato. Kaya yung mga batong yon, ayan, ginamit na sa pagre-riprap ng fish pond. So kung mapapansin nyo po, itong fish pond namin ay maraming kulay green. So ano nga ba itong mga to, ka-farmers? So yung mga ito po, ayan, kung mapapansin nyo, ang mga ito po ay asola. Mataas ang kanyang protein content. Pinapakain natin ito sa ating mga alagang manok at baboy na native. So andyan naman yung aming bunso. Nagbubuhat siya ng mga bato galing sa batis at galing dito sa mga nagkalat na sa paligid. So ayan. So yung mga batong yun ay gagamitin natin dito sa riprap para walang tapon. So hindi siya yun. Ito si Cardo, medyo masipag minsan. Yan, nagbubuhat din ng mga bato. So minsan maganda yung mga bato na nahuhukay lang dito sa paligid o kaya yung mga galing sa batis. Kasi natural yung kanyang pagkaka-form. So maganda, nag-i-interlock yung mga pagkaka-riprap. So kung mapapansin nyo, hindi lang din basta-basta kamada mga ka-farmers ang ginagawa ng tatay ko. Nakadepende yan sa sukat ng bato. Maganda pag malalaki, mas matibay sa mga base. Ngayon habang mula sa base naman niya papataas, lumiliit siya. So balik tayo dito sa aming sa mga berdeng ito. So ang mga ito ay asola. Mataas ang kanyang protein content. So pwede siyang pamalit sa mga feeds na nabibili sa mga agri-supply. So pwedeng halu-haluan lang natin ito ng darak. Kung native naman yung ating papakainin ng mga baboy, manok, mga pato, pabo, gansa, ganyan. So pwede po ito. Malaki po yung matitipid ninyo. Ito naman sa part na ito, kung mapapansin nyo, ibang green naman po ito. Bali ito naman ay mga lumot. Siguro epekto ito nung inilagay nating 1620 na abono nung bago tayo maglagay ng mga fingerlings. So ang butas na ito ay meron pong more or less 3,000 siguro, 3,300. Lagi nating sinasabi na more or less or
Most likely ganyan. Kasi hindi naman tayo sure kung 3,000 talaga yung nailagay. So, ayan. Another set of stones. Ayan. Andun din si mama ko. Nagbubuhat din ng mga bato. So, unti-unti malalagyan lahat ito. Para sa ganon ay yung mga putik na nahukay natin dito dati ay maayos ng mas maayos. Kasi babalik yan sa babalik yan sa ating fish pond kung hindi nila maayos. So, napaka-passionate pa rin ng airpot ko, So, at 68, still working very hard for our piece of land. Hindi man ganun kaganda or kaluwang, pero little by little, with the collaborative efforts of the mga ilan nating mga kasama, nauunti-untiin natin. So, kung mapapansin nyo, may orange po dyan na PVC. So, yung PVC po na yan ay outlet ng tubig. Para sa ganun kapag mag-harvest na, tatanggalin lang po yan. Bali, dalawa po yan. Meron ding kulay black. Pero hindi lang masyadong nakikita yung yung black kasi naabot nyo na yung maximum level. Yan, diyan galing yung ibang mga mga bato dito. Kasi nagpagawa tayo ng daanan diyan. Lumabas yung mga bato. So yung mga batong yun ay ilalagay natin dito sa ating riprap. Yan. So meron din tayong manok yan na native. Yan. Kulay black. Ang nanay nito ay Black Astrolorp na nakamix sa asil. Tapos yung native na ordinary. Kaya parang tatlo ang mixture ng manok na ito. Tapos meron din siyang 1/4 blood na Texas. Yan, yung black na yan. At kung mapapansin nyo, medyo marami siyang itim ngayon sa mukha kasi nakipagbugbugan sa isang Texas, and unfortunately namatay yung ating isang 7 months old na na Texas na palahi. So mapapansin nyo po medyo malinis na dyan sa area na yan compared nung nakaraan. Yan, sa part na yan medyo brown na. Yung mga brown na yan na nakikita ay mga mais po yan. Nagtanim yung isang ading ko, si Jimmy, ng mga mais dyan. Kung mapapansin nyo po dito sa amin, halo-halo talaga ang laman. Man 90 grade na, 95. Yan. Tapos meron din tayong mga dito. Mapapansin nyo, daming bunga ng buko. Yan. Libre po yan, basta merong kukuha. Yan, yung katabi niya marami ring bunga. Ayan. Napakagaganda. Kapag may itinanim nga ika nga nila, merong aanihin. Meron ding papaya doon sa ilalim ng ng so meron din tayong ditong avocado. Actually marami tayong avocado, mga ka-farmers. Pero hindi lang masyadong pinapansin. Pero ngayon siguro bibigyan natin ng pansin tong mga avocado. Kasi sa market naman medyo okay na ang presyuhan din ng avocado. Nung araw kasi mga ka-farmers, hindi natin talaga masyadong priorities ang fruit trees. Kasi nga majority ng ating tanim ay saging. Kasi dyan sa part na yan, sa mga minaisan namin, majority dyan dati mga saging. Lumaki ako na puro saging ang tanim namin. Bibihira ang fruit trees. Pero ngayon, way back 2005-2006, high school ako noon, nagtanim ng mga magkakaibang fruit crops. So dito, galing naman dito yung mga bato ni ading ko. Yan.
ang mga putik po na ito ay galing dyan sa ano, dyan. Kasi nung naka-harvest si Jimmy, yung ading ko, tinanggal namin yung mga ano, nag-hire tayo ng mga magtatrabaho para tanggalin yung mga putik. Para sa ganun ay malinis naman yung ano, yung loob ng ating fish pond. Yan. Yan ang wider view ng ano natin. So dito nung bata ako, meron akong maliit na kubo-kubo dyan. Marin din dito, no? Paggawaan ng uling. Pero ngayon ginawang ano, piggery. Pero most likely tatanggalin din natin yan. Tatanggalin din po natin yung mga piggery na yan. Pati yung piggery doon sa kabila, tatanggalin din po natin yan. Pati rin to, baka tatanggalin din po natin. So dito sa harap dapat makakon lang, malinis lang, tapos grass cutter lang. So ito i-maintain na nating ano to, malinis. So maglalaan tayo ng budget monthly para sa ganon ay ma-maintain yung cleanliness nito. So medyo ang sabi nung mga ano, mga mas nauna sa ating nag-aalaga ng mga tilapia, ang mga lumot daw ay parang maayos din na alternative para kainin ng ating mga tilapia. So andun yung iba na maliliit. Hindi ko alam kung makikita dito. I-try natin yan. Yun sa gumagalaw-galaw na tubig na yun. Diyan banda. Mga gumagalaw-galaw na tubig, may mga konpo yan, may mga laman. Dito rin. So ito yung pinakamarami naming nilagay. Bali roughly nasa 3,000. Tapos meron ding mga asola. Yan, healthy, berdeng-berde. Mga ka-farmers. So yung asola po, kung gusto ninyo na magkaroon din ng mga free na pagkain or alternative, so pwede po ito. So andun sila, habang nagre-reprap yung tatay ko, nag-uusap-usap din. Hindi natin marinig masyado kung ano yung mga pinag-uusapan, pero may mga plano din sa buhay yung mga to. So maganda naman yung itsura ng pagkaka-reprap. So hindi lang din basta-basta kamada po yung mga bato. Dapat nag-i-interlock yan. Kasi kung hindi siya nag-i-interlock, magi-slide din. Malalaglag din sa sa loob ng pond yung ating mga bato. So sayang naman yung efforts kung sa ganun. So dito sa part na to, kani-kanina lang umaga nagpatanim tayo ng tinanim ni papa ko kanina yung mga lansones dito. Para ganun ay maiwasan din yung kung mapapansin nyo kasi meron na siyang start ng erosion dyan. So yun yung ipe-prevent natin. Magtatanim tayo ng ng lansones. Yan. Yan. May sampalok din nga pala dito. May mga bunga na siya, hindi nga lang mapansin masyado. Yan, sampalok. Ganda dalawang puno na maliliit. Yan. Marami rin tayong nyug sa bandaron. May mga bunga na din. Ito naman ay yan, nganga. Yung ginagamit na yung, pwede rin nga palang magamit yung nganga or yung betel nut sa English. Nagagamit din po siya na na pamurga sa mga manok. Mapanative man yan or manok panabong, kahit anong klaseng manok, pwede pong gamitin ang betel nut na pamurga. Ako, medyo langanin niya ito yung isang manok natin doon. Parang gustong may asil kasi tayong pumunta doon. Manok din natin yan. So yun lamang po ang ating update for today. Tingnan natin kung magiging productive pa itong ating tilapia project. And we are hoping na sana nga maganda.